mean, ASEC, sa pagkakaintindi niyo po doon po sa meeting na dinaluhan niyo, posible po na humigit pa doon sa 48.5 million pesos yung gagastusin para po sa 30th anniversary celebration? Sa meeting po kagabi, Honorable Chair, Honorable Swansing, hindi po. Hanggang 323,000 pesos lang po para sa stamps as of the meeting last night. Okay. Yun lang, Mr. Chair. Siguro po, Mr. Chair, yun lang. I brought this to the fore during today's conversation kasi po tulad nga po na sinabi ni Congressman Acop, meron pong perception na ito pong pagtanggal ng subsidiya para po sa PhilHealth ay posible pong maging hadlang doon po sa pagbibigay ng PhilHealth ng mga benepisyo para po sa mga Pilipino. I think, Mr. Chair, yun siguro yung biggest misconception na gusto po nating linawin dito sa committee na ito na hindi po kulang, hindi po naghihikahos sa pera sa kasulukuyan ang PhilHealth. Tulad po ng ating napag-usapan kanina, meron pong tinatayang 700 billion pesos na cash reserves ang PhilHealth. At siguro po, isa po sa mga testamento nito, yun pong binilang natin, kinumpute po natin nila Kong Stella, na marami din po sila, bukod pa dito sa reserves, marami silang corporate budget na gumagalaw din. So siguro po in terms of operating expenses, Mr. Chair, siguro po itong pagtanggal ng subsidiya ay hindi din po makakahadlang sa operasyon ng PhilHealth. Hindi po ito makakahadlang doon po sa abilidad ng PhilHealth na magpatuloy sa paggalaw doon po sa kanilang kinakailangan. At higit sa lahat, Mr. Chair, hindi po maapektuhan nito ang coverage o ang pagbibigay ng benepisyo sa mga benepisyaryo po ng PhilHealth. So siguro yun lang, Mr. Chair. I want to use this as a case in point just to show na hindi po cash trap, hindi po kulang sa pera ang PhilHealth. Dahil kung meron po sila na pinopose noong una na 137.8 million pesos na kaya nilang ilabas para po sa kanilang 30th anniversary celebration, meron po silang panghuhugutan para po sa kanilang mga pangangailangan, para po sa kanilang operasyon. Sir, Mr. Chair, the reason why I wanted to highlight this number as well is gusto ko po siyang ma-translate kung ilang libong tao na sana yung mga kabenepisyo dito po sa pera na ito. Gamitin po natin na basehan yung 137.8 million na yon. Pwede na po sanang makapagbigay ng benepisyo sa 46,000 na mga indirect beneficiaries nila or indirect premium beneficiaries nila. O di kaya kung yung senior citizens po na tumatanggap ng 5,000 pesos na premium, katumbas po nun ay higit 27,500 na mga senior citizens na makakatanggap ng premium. Siguro that's the scale and the magnitude we're looking at, Mr. Chair. So yun lang po, paulit-ulit po natin yun, Mr. Chair, na sinabi sa kahabaan po ng 6 na oras na pagdinig po natin ngayong araw na uulitin po natin ang pagtanggal po ng subsidiya sa PhilHealth ay hindi po makakaapekto sa abilidad ng PhilHealth na magbigay ng mga benepisyo sa atin pong mga pasyente. Hindi po nito maapektuhan ang abilidad ng mga pasyente na nasa mga ospital na makakuha po ng kanilang mga PhilHealth benefits. Kaya yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat po.